Magandang umaga po at muli maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Ang ngalan ko po ay Kate at ako po ang inyong magiging gabay sa paglalakbay o tour guide. At sasamahan ko po kayo sa paglibot sa mga makasaysayang bahay na nailipat dito sa resort. Ngunit bago po yun, bigyan ko lamang po kayo ng konting impormasyon tungkol sa lugar. So, ang Las Casas, Pilipinas de Acuzar ay mga salitang Espanyol, ibig sabihin sa Tagalog, mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. Acuzar po yung apelyido ng may-ari na sa Ginoong Jerry Acuzar ng New San Jose Builders. Kung hindi po kayo pamilyar, New San Jose Builders ay isa pong construction company dito sa Pilipinas. Sila po yung gumawa ng Philippine Arena. Okay? So, sa Mr. Acuzar, nagsimula pong mangolekta ng mga sinaunang bahay in the year 2000. Pero ito pong resort na buksan lamang po sa publiko year 2010. Kung kaya, 10 taong ginawa, 14 na taon na pong bukas sa publiko. Bakit inabot ng 10 taon? Kasi po, yung mga bahay nating lilibutin at tatalakayin ay mga orihinal na bahay na inilipat dito. Bawat bahay, pinag-aralang mabuti, kada parte minarkahan, kinuhanan ng larawan, at matapos po yung masusing pag-aaral sa bahay, babaklasin po ito pa isa-isa. Piece by piece, plank by plank, column by column. After that, yung natibag na parte ng bahay, lilipat po dito sa resort at bubuin muli ito base sa kanyang original na istruktura at disenyo. Kumbaga, para pong bumubuo ng 3D jigsaw puzzle. Kaya po inabot, yes, kaya po inabot ng 10 years. Sa ngayon, meron na po kaming 63 bahay or 63 houses. 41 po sa kanila ay original and then the rest po mga replica na lamang at archival houses. But don't worry po, for the tour, meron lang po tayong 3 bahay na papasukin. So, pakiusap ko lamang po, bago natin pasukin yung isang bahay, kinakailangan po natin maghubad ng ating suot na sapin sa paa. Isa po ito sa mga tradisyong Pilipino nung araw, binubuhay dito sa resort bilang pagbibigay galang o respeto sa nagmamay-ari ng bahay. Okay? So, lahat po ng bahay na ating tatalakayin ay ipinangalan po kung saan lugar namin sila natagpuan dito sa Pilipinas. Okay? So, para po sa unang bahay na ating bibisitahin, ito po kung nasan tayo ngayon, yung isang malaking bahay po na yan hanggang dun sa kabila sa Italian restaurant. Yan po ang aming Casa Binyan from Binyan, Laguna. Okay. So actually, ito po yung kwarto pero mamaya pwede nyo papasukin. Dito po muna tapos hindi po tayo kasya. Ayan. Okay. So, anyway. Okay. So, nang nalaman po ni Jose Alberto Alonzo na nagtataksil yung kanyang asawang si Formoso, dali-dali po siyang umuwi dito sa kanilang tahanan at ikinulong yung kanyang asawa dito sa kwarto. Hindi naman po pinatay agad-agad. Kinulong lang po muna dito po sa kwarto. At nung mga panahon po na yun na naghahatid po ng pagkain araw-araw kay Formoso ay yung kanyang hipag na si Teodora Alonzo, yung nanay ni Rizal. Kaya lang, isang araw, ito pong si Formoso ay nakagawa ng sulat kung saan inilagay niya po na siya ay kinulong ng kanyang asawa dito sa kanilang kwarto at di umano nilalason
daw siya ni Chodora Alonzo sa pamamagitan ng mga pagkain na inihahatid dito sa kanya araw-araw. Although hanggang ngayon hindi po matukoy kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung tanaka ba talagang lasungin or gawa-gawa lang ni Formoso. So tinapon niyo po yung sulat sa labas ng bintana na pulot ng Guardia Civil. At dahil na po yung kanyang kalaguyo ay yung mismong kapitan ng mga Guardia Civil, nang malaman po ng otoridad yung nangyayari po dito sa loob ng tahanan, dali-dali silang sumugod at tinakip sila Jose Alberto Alonzo at Chodora Alonzo. At sila po yung ikinulong. Now, during that time na nakakulong po yung magkapatid na Alonzo, nagkaroon po ng isang malaking okasyon sa Biñan, Laguna, kung saan sa okasyon po na yun may isang batang babae, magaling sumayaw. E nagkataon po yung Gobernador General ng Espanya ay imbitado. So, nang makita ng gobernador, yung batang babae, natuwa po siya dito. Kung kaya, nilapitan niya po yung bata at tinanong kung anong nais nito kapalit ng kanyang galing sa pagsasayaw. Lingid sa kalaman ng Gobernador General, yung batang babae po na yun, bunsong anak po pala ni Chodora Alonzo na si Bea Alonzo. Bea Alonzo. Na si Soledad. Yun po yung bunso nila Rizal, si Soledad. So, kung kaya, ang hiniling po ni... Sige mga, ubusin mo muna yung tawa mo. So, ang hiniling po ni Soledad, kalayaan ng kanyang nanay at ng kanyang chewing. Kung kaya matapos po ang 2 taong pagkakakulong, nakalaya sila Jose Alberto Alonzo at Chodora Alonzo. Kaya lang, pagkalaya po nila, meron pong ipinapatupad na panukalang batas ang pamahalaang Espanya. Ang tawag po sa batas na yon, Claveria 1849. Kung hindi po kayo pamilyar, Claveria 1849, yun po yung batas na nagbigay sa ating mga Pilipino ng sarili nating apelido. At yung apelido po na naibigay nila Chodora Alonzo ay yung Rialonda. If you remember po, yung sa full name ni Rizal, Jose Bernasio Mercado Rizal Alonzo y Rialonda. Rialonda po, ibinigay po yun ng mga Espanyol. Kaya lang, dahil nga po kalalaya lang sa kulungan ni Chodora Alonzo, nalimutan niya pong idagdag yung Rialonda sa kanyang pirma. So, na makita po ng mga Espanyol, ang akala po nila hindi siya sumusunod sa panukalang batas. Kung kaya, sa ikalawang pagkakataon, hinuli na naman si Chodora Alonzo. Walang ano. But this time, ang kanya po naging parusa ay ang maglakad ng 50 kilometro or 50 kilometers from Calamba to Santa Cruz, Laguna nang wala pong suot na sapin sa paa. So, barefoot po siyang pinaglakad. During that time, ang ating pambansang bayaning si Dr. Rosa Rizal, isang batang maliit pa lamang around 10 years old, pero sa kanyang bulang edad, nakita niya na po kung gano'ng kalupit yung mga Espanyol. Yung po yung nagbigay inspirasyon sa pagsulat ng mga nobela, katulad ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere, dahil po sa ginawa sa kanyang. Okay? So, kanina po nabanggit ko po na yung mga bahay nating tatalakayin, original houses po yung lahat. But obviously, hindi po sila 100% original. Usually, yung kahoy na parte ng bahay, yung po yung original. Pero pag mga ganito pong bato, replica na lang. Kasi pag tinitibag po yan to be transferred here, yung kabuuan nasisira. So, replica na lang po. So, yung mga bahay po dito, siguro po mga 50 to 60% original, yung mga nasa second floor. However, yung bahay po na to, 5% lang po yung original parts. Yung hagdanan, original po yan. Yung 4 na paintings, also original. And then ito pong kwarto kung saan kinulong si Formoso, original din po. Pero the rest of the house, replica na lang. Kasi po, hanggang ngayon, yung original na Casa Biñan, nandun pa rin po sa Biñan, Laguna. So, nakuha lang po namin yung hagdanan ng paintings na yung kwarto. Pero, nakopya po namin yung laki, yung division, partition, yung exterior. Ayan. So, anyway, pakilala ko po kayo sa may-ari. Ito pong original paintings. Ito po si Jose Alberto Alonzo, yung tito ni Rizal na naging ambassador. And then, ito po yung kanyang asawa, si Chodora Formoso, yung nagtaksil. So, dahil nga po taksil si Formoso, di kalaunan, naghiwalay po silang mag-asawa. Kaya, ang ginawa po ni Jose Alberto Alonzo, ibinenta niya tong bahay. Ang nakabili po ng bahay na ito ay si Doña Magdalena Arevalo Leiva. Si Doña Magdalena ay panamana po yung bahay na ito sa kanya naging anak na si Doña Isabel, and then si Doña Isabel pinamana muli yung bahay na ito sa kanyang naging anak na si Doña Pilar. Ngayon, si Doña Pilar pa po sana yung huli magmamayari nitong bahay. Ngunit, siya po ay nagkaroon ng asawa, ang ngalan, Zoilo Alberto, na nagkataon,
pamangkin ni Jose Alberto Alonso. So meaning to say, yung bahay po na to, ibinenta na sa ibang pamilya, later on, bumalik lang din sa kanila. Yes, kaya po yung bahay kilala rin sa tawag na Alberto's Mansion. Okay? And then tingin po tayo dito, mapapansin niyo po meron tayo bintana. Meron po tayong makipot na daan dito sa gilid. Sino po dito yung familiar or nakakaalala po sa dalawang uri ng aliping nung araw? Aliping? Sa gigilid na aliping? Na mama. Sige ma'am, accepted ka sa quiz mamaya. So nung araw, tama po, meron tayong dalawang uri ng aliping. Aliping na mamahay, sila po yung pwedeng pumasok sa loob, mag-ilbihan sa kanilang amo, face to face. However, kapag aliping sa gilid, bawal po pumasok, bawal sila makita ng kanilang amo, kung kaya, meron pong ipinagawa daan, literal, sa gilid lang po ng bahay, which is this part, dito lang po sila pinahihintulutang dumaan noon. Ang tawag po sa daanan ng mga aliping sa gilid ay volada. Okay, so this one, ito po yung volada. Okay, and then, one more thing, punta po tayo dito. Sino na po nakakita ng klaseng upuan? Sige po, lapit tayo ng karto po. Alipin sa gigilid. Baol nila o. Naunang baol. Magutas na dito. Puesto ka daw pa. Madam J. Laki ng hagdan noon, no? Tasya ang bus.